Pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin itong pastora na si Pastora Roth Cubos. Asawa ito ni Pastor Rod Cubos, kung saan sinubukan niyang ipahiya ang Mahal na Birhen Maria. Ngunit siya mismo ang lumabas na nakakahiya. Bakit? Cebuano ito, pero pansinin niyo mga kapatid, may halong English. Kung yung pronoun sa grammar niya ay tama ba? Pansinin ninyo, pakinggan ninyo. Nagsulti diri in Matthew chapter 1 verse 25. Kay virgin na gid si Mary. Was he forever a virgin? VCO? Ay, VCO. Was he forever a virgin? Inulit-ulit niya, di po ba? Na ang tinutukoy niya ang Mahal na Birhen Maria. At ang sabi niya sa tanong, was he forever a virgin? Was he forever a virgin? Pag feminine, pwede po bang gagamitin ang Was he forever a virgin? o she? Ating tatalakayin ito ang banat nila sa simbahang Katoliko. Samahan ninyo ako. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Muli, ito ang inyong lingkod, Manuel Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na magikayat sa mga kapatid natin, mga Katolikong magsubaybay, share ninyo, at huwag kalimutang mag-like. Huwag kalimutang mag-subscribe kung bago lang kayo. Pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo sa ating mga kapatid. At pwede ring magtanong. At maaari kayo makasuporta din sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat o kaya sa Super Thanks o membership ng channel natin mga kapatid. No? So, pansinin ninyo, pakinggan ninyo, dahil kahit Cebuano ito, may halong English. Ano ang napansin ninyo sa banat ni Pastora Roth Cubos sa Mahal na Birhen Maria? Pansinin ninyo, pakinggan ninyo. Nagsulti diri in Matthew chapter 1 verse 25. Kay virgin na gid si Mary. Was he forever a virgin? VCO? Ay, VCO. Was he forever a virgin? Of course. Wala. Nga naman. Pero kung tawag. Unsa gani ang sa rosary? Ang pagtuloy ng simbahan actually nagsulti that until now. Until si Mary, after siya pag-give birth to Jesus Christ, was never touched. That's why he was called Virgin Mary. Because after he gave birth to our Lord Jesus Christ, he was never touched by his husband. Wa ko po, musugot ka ako? Musugot ka ang bana? Iyan na ganing gipasaylo no nga ano na. Diba? Yon ang komento ni Pastora Roth Cubos. Was he forever a virgin? Was he forever a virgin daw? And then, di lang yan. After he gave birth to our Lord Jesus Christ, he was never touched by his husband. Napansin nyo ba yan? At hindi lang yan. He was called Virgin Mary because
after he gave birth to our Lord Jesus Christ, he was never touched by his husband. At ginagamit niya ang Mateo Kapitulo 1, versikulo 5, lalo na ang komento sa Santo Rosario. Isa-isahin natin to ha. Ang tuligsa niya. Ginamit niya ang Mateo Kapitulo 1, versikulo 25. Nagsulti diri in Matthew chapter 1, verse 25. Kay virgin na ginaw si Mary. Was he forever a virgin? Sabi niya sa mga hindi nakaunawa, binanggit dito sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 25 na virgin daw si Mary. Wala namang mabasa diyan sa Mateo 1:25 na virgin si Mary. Pero yung perpetual virginity ng mahal na Birhen Maria ay talagang opisyal na aral yan ng simbahang Katoliko. Oh. Pero parang nalito yata si Pastora Rothkobos dito. Dahil yung Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, yun ang palaging ginagamit sa mga anti-Catholic mga kapatid upang tutulan nila ang doktrina ng simbahang Katoliko na perpetual virginity. Dahil sa salitang hanggang, sa English, until. Ano po bang mabasa? Ito ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25 na ginamit ni Pastora Rothkobos. Ngunit, hindi niya sinipingan si Maria hanggang nagsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. So napansin nyo, may salitang hanggang. So ibig sabihin, ang konklusyon nila, pagkatapos, ibig sabihin, ay ginalaw na. Kaya ito ang kaniyang konklusyon. VCO? Ay, VCO. Was he forever a virgin? Of course. Wala. Nga naman. Nanatili ba? Pero yung pronoun ay patungkol sa mahal na Birhen Maria, ginamit niya ang masculine, hindi yung feminine. Patungkol yan sa mahal na Birhen Maria, hindi na daw virgin. Bakit? Pero kung tawag. Sabi niya, tingnan niyo. Unsa gani ang sa rosary? Ano daw umano yung sa Santo Rosario, yung sa Rosario? Ang pagtuloy ng simbahan actually nagsulti that until Ang aral ng simbahan ay nagpahayag now. na parang nalilito yata si Pastora Rothkobos dito. Until now. Until si Mary, after siya pag-give birth to Jesus Christ, was never touched. That's why he was called Virgin Mary. So ngayon, inulit na naman niya. Ang mahal na Birhen Maria, he was called Virgin Mary. Napansin niyo ba yan? Dahil hindi siya ginalaw. Because after he gave birth to our Lord Jesus After he gave birth, yan talaga, paulit-ulit niya. Christ, he was never touched. He was never touched. Yan. By his husband. By his husband. Yan. Ako po, musugot ka ako? Sabi niya, kung ako, papayag kaya ako? Musugot ka ang bana? Papayag kaya yung asawa? Ang tinutukoy niya dito na hindi ginalaw si Santa Maria. Kaya sabi ni Pastora, papayag kaya yung asawa?
Iya na ganing gipasaylo no nga ano na. Oh, pinatawad na niya na ibig sabihin, yung giano na, pinatawag niya na buntis na. Kaya ang konklusyon dito, papayag kaya siya na hindi niya ginalaw o gagalawin si Maria? Wa? Oh, yun, may patawa-tawa pa si Pastora. Pero ating lilinawin mga kapatid, itong pahayag ni Pastora gamit ang Mateo Kapitulo 1, versikulo 25. Ito ang konklusyon kasi nila, no? Na dahil mabasa na si Santa Maria umano, nakasulat din dito, pero sa original Greek Bible, napakaganda kung iyon ang ating gagamitin. Pero, at binanggit niya ang rosaryo, so dahil buwan ng rosaryo ngayon, isa-isahin natin ito mga kapatid. Ang binasa nating San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Oh, yan. Ito ang common na tuligsa ng mga anti-Catholic. Di lang si Pastora Cobos o si Rod Cobos at iba pa, kundi napakarami ng mga anti-Catholic na pagkatapos makagamit sa San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, ang konklusyon, kaya napakinggan niyo ba mga kapatid? Hindi na virgin si Maria. Tapos isilang niya si Jesus. Dahil sa salitang hanggang. Natapos na ang period of time. Dahil sa salitang hanggang. Kaya, ating itatama mga kapatid, itong maling unawa ng mga nagsusulputang sikta. Tama ba ang kanilang unawa? Of course, maling-mali. Bakit? Dahil ang salita, tandaan natin, ang salitang hanggang, sa English, until, para malaman kung may nangyari matapos ang panahong itinakda mga kapatid, bigay tayo ng napakasimpleng halimbawa o kaya'y pagkumpara. Halimbawa, ikumpara natin. Sinabihan ng isang tatay ang kanyang anak na, "Dong, magpakabait ka hanggang ako'y bumalik." Yan ang salita, "Dong, magpakabait ka hanggang ako'y bumalik." Dahil po ba sa salitang hanggang, sa pagbalik ng tatay, doon na ang hangganan ng kaniyang pagpakabait? Isip-isip naman pag may time. Ibig ba sabihin, hindi na siya magpakabait pag dumating na yung tatay niya? Logically, tuloy-tuloy pa rin ang kaniyang pagpapakabait kahit bumalik na ang tatay niya. Di po ba? So, yung salitang hanggang mga kapatid sa English until na ginagamit sa San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25 na ginagamit yan hindi lang ni Pastora Acobo sa kanilang pagtuligsa sa perpetual virginity, kundi sa iba-iba pang mga nagsusulputang sikta. Alam niyo ba, na sa original Greek word in which the New Testament was written, yun ay tinatawag na heos. Na ang ibig sabihin, ever after. Ano ang heos? Even after. Kaya, sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, kung i-interpret sa English,
na nakabase ang Greek translation ay even after Mary gave birth to Jesus, she remained a virgin. Kahit pa matapos niyang ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo, siya'y nananatiling birhen. Anong akala kaya nila ni San Jose? Tulad sa kanilang asawa? Ha? So, kung pag-aralan natin sa Biblia, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Kung pag-aralan natin, mga kapatid, alam nyo ba na yung salitang hanggang sa English until, alam nyo ba sa Biblia, yung salitang yan ay may isang kaganapan o may isang tinatawag na endpoint o aksyon na matatapos sa panahong nakatakda. Halimbawa, mga kapatid, tingnan ninyo ang mabasa sa Ikalawang Samuel Kapitulo 6, versikulo 23. At si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. So, ginamit diyan ang salitang hanggang. Di po ba? Ilalabas tuloy, mga kapatid, na si Mikal, nung namatay siya, yung bangkay na siya, pwede na siyang manganak. Dahil sa interpretasyon nila, sa salitang hanggang, pag matapos yung hanggang, ay nagbago na. Mali po. Common sense naman. Kahit namatay na si Mikal, hindi pa rin siya nanganganak. Kaya, yun din ang San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, mga kapatid. Hanggang matapos isilang ang ating Panginoon Jesucristo sa mahal na Birhen Maria, siya ay nanatiling birhen. Di lang yan. Sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 20, may ginamit ang ating Panginoong Hesus salitang hanggang. Eto, Mateo 28:20. Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. See? Ngayon, sasakyan natin yung kanilang interpretasyon sa salitang hanggang. Ibig ba sabihin, mga kapatid, nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo dito, I am with you always until the end of the age. Ibig ba sabihin, pagkatapos ng itinakdang oras, pagkatapos ng katapusan ng panahon, ay hindi na siya makakasama natin? O common sense naman. Di po ba? Ang ating Panginoon Jesucristo talagang kasama natin. Pero dahil po ba sa salitang hanggang, nagbabago na ang pangyayari? Kaya, yung San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25 na ginagamit nila, mga kapatid, yun pa rin. Hanggang matapos isilang ang ating Panginoon Jesucristo, ang mahal na Birhen Maria ay nanatiling birhen. Di lang yan. Etong mabasa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 25. Eto. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. O see, meron pang nakasulat din na hanggang. Ibig po ba sabihin na pagkatapos malupig, pagkatapos mapasuko ang mga kaaway ng Panginoon, ay matatapos na rin ang paghahari ng ating Panginoon Jesucristo? Bay, di naman. Di po ba? Dahil alam natin na ang paghahari ng ating Panginoon Jesucristo ay
magpatuloy. Lucas Kapitulo 1, versikulo 33, mga kapatid. At napakadami pang mga example dyan sa Biblia na yung salitang until, yung salitang hanggang, na ang aksyon ay nagpapatuloy pa kahit natapos na yung nakatakda. Kaya, yung salitang until o hanggang na ginagamit nila upang tutulan nila ang virginity of the Blessed Virgin Mary sa Biblia, mga kapatid, ay hindi lagi ibig sabihin na katapusan na ng aksyon sa nakatakdang panahon. Kundi, tumutukoy din ito sa permanenteng aksyon o sa nagpatuloy aksyon kahit nangyari na yung nakatakda. So ganun din ang Mateo Kapitulo 1, versikulo 25. Ang sinabi diyan na siya'y berhen hanggang siya'y nanganak. So, hindi po ibig sabihin na siya ay berhen matapos nanganak, bagkus mga kapatid, yung kanilang argumento, hindi pwedeng birhen siya matapos nanganak dahil sa salitang hanggang sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, mali ang kanilang interpretasyon diyan. Ngayon, ginamit nila yung tuligsa lalo na sa Holy Rosary. So mamaya, tatalakayin muna natin ang Holy Rosary dahil month of the Holy Rosary ngayon. Alam niyo mga kapatid, kung wala itong Holy Rosary, siguradong yung Europe ay nagiging Muslim na. Kung wala itong Holy Rosary, siguradong ang Vatican, St. Peter, ay magiging mosque na. Bakit? Nalala niyo ba yung nangyayari sa Lepanto? October 7, 1517, during the time of Pope Pius V. Kaya sa pamamagitan ng nauna natin yung tinatalakay, Rosary, yon natalo ang mga Ottoman Turks sa digmaan. Ngayon, balikan natin dahil ito kasing Holy Rosary ang paulit-ulit na inaatake sa mga anti-Catholic. Na, alam nyo kung nakasaksi o makasaksi lang kayo sa deliverance o solemn exorcism, pag mailapat ito kahit pa Muslim na napusis, kahit pa ibang sekta, grabe talaga ang kanilang aversion. Pero sa mga anti-Catholic na katuparan sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila ay galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Para tutulan nila mga kapatid, gagamitin nila, maliban na tinututulan nila yung perpetual virginity, ginagamit nila ang Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, tutulan din nila ang rosaryo at gagamitin nila yung Matthew chapter 6, verse 7. Ano po ba ang nakasulat niyan? Gamitin natin King James Version. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Yan. Kaya kung mabasa nila yan, malinaw. Bawal talaga ang paulit-ulit na pagbigkas ng rosaryo na ginamit ninyong mga Katoliko, at di lang yan. Ang rosaryo ay di yan mabasa sa Biblia. Mali po. Bakit? Una, kung tingnan natin mga kapatid, yung termino na rosaryo, nakabase yan
sa unang compiled na Bible sa kasaysayan ng simbahang Katoliko, yung tinatawag na Latin Translation Bible. Sa Sira Kapitulo 50, versikulo 8, ito mabasa natin. Quasi arcus, effulgens in nebulam, gloria et quasi flus rosarum, en diebos vetris quasi leliaque, sunt en transito aquae, et quasitos redolens en dibus estatis. Yon ang mabasa na kung isalin natin, merong rosarom. Ano ba yung rosarom? Ibig sabihin, rosas. Parang rosas na bagong bukadkad. Yun ang salitang rosarom. Diyan kinuha ang salitang rosaryo, mga kapatid. Ibig sabihin, ang rosaryo ay isang mystical rose na ating ibinigay sa mahal na Birhen Maria, no? Na parang bulaklak na rosas ay siyang sumisimbolo sa ating pagmamahal sa mahal na Birhen Maria. Ngayon, balikan natin yung kanilang tuligsa tungkol sa paulit-ulit na panalangin, yung rosary, mga kapatid, na ginagamit nila sa pagtuligsa laban sa atin. Una, tama ang talata na Mateo Kapitulo 6, versikulo 7, pero mali ang kanilang pag-unawa. Bakit? Kung babasahin natin maigi, mga kapatid, yung konteksto sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 7, ay napakalinaw. Ang ipinagbabawal ang yung tinatawag vain repetition. Balikan natin, basa ha. Ito ang ipinagbabawal. Tingnan niyo. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. So, napansin nyo ba ang nakasulat na ginagamit nila? O, sige, punta tayo sa Tagalog para maunawaan pa. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginawa ng mga Hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinabi. So, malinaw, ano ang ipinagbabawal na paulit-ulit? Yung walang kabuluhan. Protestant translation. Ito ang mabasa natin. Ngunit, kapag ikaw ay manalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit sa mga panalangin gaya sa ginawa ng mga Hintil. So malinaw, mga kapatid, na yun ang konteksto na nakasulat. So kung tama ang akusasyon ng mga anti-Catholic na mga Protestante na pinagbabawal ang dasal na paulit-ulit sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 7, dapat wala na yung nakasulat na vain, kundi dapat ang nakasulat repetition lang. Di po ba? Ganon mag-magic sila. Pero napakalinaw ang nakasulat, yung walang kabuluhan, yung vain repetition. Sa Tagalog, walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin. Yun ang ipinagbabawal. Ang tanong, ang panalangin ba sa Santo Rosario ay walang kabuluhang paulit-ulit? Diyan sila nagkakamali. Bakit? Una, pag-aralan natin kung ang sa Rosario wala bang kabuluhan, mga kapatid. Paano magiging walang kabuluhan ang dasal ng Rosario, gayong binanggit sa dasal ng Santo Rosario ang dasal na inuutos mismo ng ating Panginoong Jesucristo? San Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 13. Ito ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. This is how you are to pray.
Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not subject us to the final test, but deliver us from the evil one. Yun ang nakasulat. Sa palagay ninyo, yun bang turo ng ating Panginoon Kristo ay walang kabuluhan? Inuutos niya itong dasal na sinambit natin sa Santo Rosario. Ano ang nakasulat sa talatang 9? This is how are you to pray. Pero itong mga umaatake sa Santo Rosario, mga kapatid, abay, hindi sumusunod sa utos ng ating Panginoon Kristo na gamitin itong panalangin ito, Our Father who art in heaven, Pater Noster. Ngayon ang tanong, walang kabuluhan ba ang dasal na inuutos ng ating Panginoon Kristo? O isip-isip naman mga kapatid pag may time, di po ba? Ganon din ang sinasambit natin sa Rosario. Yung sinasambit natin sa Holy Rosary, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. At sa sagot naman, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ang tanong, biblical ba yun? Yes, napaka-biblical. Galing yan yung Ave Maria, ibig sabihin, Aba Ginoong Maria, Hail Mary full of grace. Galing yan sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 28. And the angel being come in, said unto her, Hail full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. So, galing yan sa anghel. At yung pahayag naman ni Santa Elizabeth sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 42. And she cried out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Yun ang unang bahagi, mga kapatid. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus. At sinabi natin, Holy Mary, Santa Maria. Bakit Santa Maria? Bakit Holy Mary? Dahil yung pinili sa Isaias Kapitulo 7:14, si Santa Maria pinili na ng ating Panginoong Diyos noon upang isilang ang ating Panginoon Kristo. At ayon kay San Pablo, yung pinili ng Diyos noon pa man ay binahagian niya ng kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Roma Kapitulo 8, versikulo 30, ang mga pinili niya noon, panguna, ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang pinagwalang sala ay kanyang binahagian ng kanyang kaluwalhatian. Ang tanong, ang Mahal na Birhen Maria ba'y pinili na? Lucas Kapitulo 1, Isaias Kapitulo 7, versikulo 14. Pero ang tanong, bakit tinatawag siyang Mother of God? Ipinanganak ba niya ang Holy Trinity? Mali. Dahil kung tingnan natin ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, mga kapatid, ang nakasulat, Asique sa Spanish, Asique al Santo Niño, Cueva en nacer, lo llamaran Hijo de Dios. Dahil dito, ang banal na bata ay tatawaging anak ng Diyos. Ano daw?
ang kaniyang ipinanganak, tatawaging anak ng Diyos. Ano ang tawag sa sa bata na ipinanganak ni Santa Maria? Tatawaging anak ng Diyos. Sino ang ina nitong bata na tatawaging anak ng Diyos? Si Santa Maria. Therefore, si Santa Maria ay ina ng Diyos nung ang ating Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Kaya kung tignan natin ang pahayag ni Santa Elizabeth sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 43, "And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me?" Ano umano ang pahayag ni Santa Elizabeth? Sinabi, ma-emosyonal talagang tinatawag ni Santa Elizabeth sa Lucas Kapitulo 1:42 na si Santa Maria ay Mother of my Lord. Mother of my Lord. Pero, alam nyo ba anong palusot sa mga pastor na nakaharap ko dito, lalo na sa evangelization namin sa radyo? Yung Lord o mano, Ginoo sa Tagalog, alam niyo ba? Ang kanilang palusot diyan ay hindi naman yan Diyos, God, kundi yung Lord na yan, ibig sabihin, Mister. Nako. Tingnan natin. Palitan natin ng Mister batay sa kanilang interpretasyon, mga kapatid. Anong resulta? "And whence is this to me, that the mother of my mister should come to me?" Oh, di po ba nagiging biyena na ni Santa Elizabeth si Santa Maria kung sasakyan natin ang interpretasyon nito mga pastor na ito? So dito, ma-emosyonal talaga si Santa Elizabeth na tinatawag niya si Santa Maria, Mother of my Lord. Ang sinasambit ni Santa Elizabeth na Mother of my Lord ay katumbas talaga, mga kapatid, sa Mother of my God. Bakit? Dahil sa Biblia, ang Lord ay Diyos. Alam ba nila yan? Sige. Jeremiah chapter 10 verse 10. "The Lord is true God. He is living God, the eternal King, before whose anger." So, the Lord is God. Napakalinaw yan, mga kapatid. At ganun din ang mabasa natin sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 39. "For the promise is made to you and your children, and to all those far off, whomever the Lord our God will call." So, napakalinaw sa naturang talata, mga kapatid. Walang duda sa konteksto sa Biblia na ang Lord ay tumutukoy sa pagka-Diyos. So, patunay na ang Lord, ibig sabihin, God, Diyos. Kaya, ang nasa sinapupunan ni Santa Maria ay Diyos. Hindi lang basta Panginoon iyon, kundi Diyos mo iyon. Kung Diyos ang nasa sinapupunan ni Santa Maria, at si Santa Maria ay ina ng nasa sinapupunan niya, therefore si Santa Maria ay ina ng Diyos. Ang mismong Diyos mismo ang nagsasabi, siya lamang ang Panginoon at wala ng iba. Saan yan mabasa? Isaiah Kapitulo 45, versikulo 5 hanggang 6. "I am the Lord, and there is no other. There is no God beside me. It is I who arm you. Though you know me not, so that toward the rising and the setting of the sun, men may know that there is none besides me. I am the Lord, there is no other." So, malinaw, mga kapatid, ang nabasa natin sa talata. Kaya,
kung gagamitin natin ang common sense, ang lohika, kung sinasabi ni Santa Elizabeth sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 41-43, kay Santa Maria na Mother of my Lord. At kung ang Panginoon ay Diyos ayon sa Isaias Kapitulo 10, versikulo 10. Therefore, si Santa Maria na tinawag ni Elizabeth Mother of my Lord ay katumbas sa Mother of my God. Ngayon, bakit po ba tayo sinasabi nating pray for us sinners? Pray for us sinners. Now and the hour of our death. Bakit sinabi natin yan? Una mga kapatid, bakit sinabi natin yan? Total ang mga ibang mga karamihang mga anti-Catholic. Bakit kayo lalapit pa ni Maria, lalapit sa mga santo, si Kristo lang ang daan? Pero di nila alam na napaka-biblical na utos mga kapatid. Anong utos? Na pag may idudulog o hihingiin o darasal tayo sa Diyos, may utos, lumapit tayo sa mga santo. Kahit pa sila'y matagal na patay na, mga espiritu silang nasa langit. Saan yan mabasa? Sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23. Lumapit kayo sa pangkalahatang pagtitipon sa iglesia ng mga panganay na nakatala sa kalangitan. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng matuwid na pinagiging ganap. See? Lumapit kayo. Ang problema, wala silang kasamang mga santo. Napakalinaw. Lumapit kayo sa Diyos at sa mga espiritu ng mga matutuwid. Ang sinabing lumapit, malawak ang ibig sabihin niyan. Pumasok din yung request, paghingi, hiling, in short, panalangin. Dito malinaw mga kapatid na hindi lang pala ang Diyos ang lapitan sa ating panalangin, kundi kasama na din ang mga espiritu sa mga matuwid. Ito ang mga pinabanal. Ito ang mga sanctified spirits na naglingkod ng Diyos. Ito ang mga santos. Yan ang dahilan kung bakit hindi lang directly ang panalangin ng mga Katoliko sa Diyos, kundi indirectly din sa Diyos sa pamamagitan ng mga espiritu ng mga matuwid, ng mga ligtas na sila ang mga santo. Pag sinabi nating indirect mga kapatid sa Diyos, ay may isa pang tao na dadaan ang ating dasal bago makapunta sa Diyos. Dito na papasok yung nakasulat sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1. Panalangin sa pamamagitan para sa lahat. So, walang mali tayo mga kapatid na mananalangin sa mga santo at sa Mahal na Birhen Maria. Biblia ang nagpatunay na walang mali, kundi utos. Utos ito mga kapatid na nakasulat sa Biblia. Sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1. Kaya nga, una sa lahat, ipinamamanhik ko na ang lahat ng mga dalangin may paghiling, ang mga dalangin na sa pamamagitan at sa pagpasalamat ay gawin para sa lahat ng mga tao. See? Ano daw? Ay gawin para sa lahat ng mga tao. Kaya malinaw ang panalangin
sa pamamagitan para sa lahat, everyone. Pag ikaw ay nanalangin sa Diyos para sa iba, mga kapatid, yun ang panalangin na nakasulat sa 1 Timoteo 2:1. Kaya, kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, lalo na sa James chapter 5 verse 16, na ang panalangin sa taong matuwid ay very powerful. Sa palagay ninyo si Santa Maria at mga santo matuwid o hindi? Kaya huwag kayong maniwala sa sinabi nitong mga nagsusulputang sekta na ang ating panalangin sa Santo Rosario ay walang kabuluhan. So, napaka-biblical talaga. Kung sasabihin nila, hindi biblical ang Rosario, mali. Ang Biblia ay nasa loob ng Rosario. Make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord